Eto po ang magiging topic natin for today. Aimee pumanig kay Jay Sonsa. Di umano. Kinampihan ni Aimee nga ba? Pangalawa, rekto kasabwat sa korupsyon. Kung ako tatanungin nyo, mamaya yung opinion ko, pero yan po ang sinasabi. Pangatlo, eto pala ang dahilan kaya malakas magsinungaling si Madriaga. Alala nyo, eto si Madriaga, ang daming pagbibintang na ginawa kay Sara. Sa tingin ninyo, bakit? Pag-usapan natin mamaya lang. Pang-apat, hindi na matutuloy ang impeachment. Sa tingin ninyo? Pero, yan malamang-lamang. Ang ugong-ugong. Pag-uusapan din po natin, wag pong kakalimutan. Pagpasok pa lang, i-like nyo agad itong video na ito. Ayan, konting lambing. Simulan po natin ang linggo ng konting lambing. Like, and doon sa mga hindi pa po subscriber ng Coach Oli News, subscribe po. Okay? Hindi na po natin pagtatagalin. Diretso na po tayo agad-agad sa ating topic dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Ito po, pag-usapan natin. Simulan natin dito na si Aimee sinasabi, delikado na po ang buhay ni Bongbong Marcos. Nanganganib na po ang buhay ni Bongbong Marcos. Kaya nga naman, parang siya talagang concern. Ito huwag kayong magagalit. Normal po sa magkapatid yan. Baka mamaya magagalit na naman itong parang kabit. Hindi ko sinasabing kabit Itong mga kabit ni Bongbong Marcos. Sila pa ang unang magdi-defend. Pero tatandaan po, dugo po ito. So, ang daming pinatamaan dito. Ito po, simulan natin. Ma'am, being the presidential sister, how's your relationship with our president? Non-existent. At this point, of course, mahal ko siya, kapatid ko, pero I haven't seen him. Perhaps over a year now. And I don't really go to the reunions. It's not comfortable, and I prefer my kids go. Ang sakit po, no? Yan ang problema pagka talagang ang pamilya pinasok ng kademonyuhan. Isipin ninyo, ang yaman nyo na, ang powerful nyo pa, yung tatay mo naging presidente, yung kapatid mo nag-presidente. Pero kayong magkapatid, walang relasyon. Yung pambihira. Ang sakit, no? So, kung titingnan mo, parang nagiging sumpa pa yung yaman at kapangyarihan. Pero, sino nga ba? Kasi ang balita ko dito, ang talagang sumira sa relasyon nitong magkapatid ay walang iba. Di umano, yan ang sinasabi. Ito naman ay kalat sa media. Ito naman ay kalat sa social media. Ito ay public knowledge. Yung kanyang asawa. Minsan kasi itong mga asawa. No? Ayoko makihalo sa problemang pamilya. Pero remember this, magkaayos naman to si Aimee at si Marcos si Bongbong Marcos di ba? Sa katunayan, si Aimee pa ang pumilit kay BP Sara. Na maging Vice President ni Bongbong Marcos. Di ba? So, at that point, maayos naman sila. Yung pala, nagkasira na. Dahil, di umano, ito ang asawa ni Bongbong Marcos. Mahirap. Dapat sa mga ganitong bagay, ito usapang pamilya lang to, pero sa kanila naman na yan. Pero dito makikita ang leadership ng lalaki. Doon pa lang sa pamilya, wala ng leadership yung lalaki. Kung totoo po yung usapan na yun, dahil dapat doon naninindigan ng lalaki, hindi po pwede. Di ba? Ako lalaki dito, umayos kayo. Wala If they want to go, it's fine. I visit my mom kasi nga May 1 is her wedding anniversary. My father used to joke that staying married for many, many decades is hard labor. Pero actually, Labor Day namin yan. So I visit her and we have our get-togethers. My mom's turning 97. Super bisdak, waray-waray. In July 2, she'll be 97. Going strong. Eating lechon. So, despite na hindi na kayo nagkikita, mga almost 1 year,
But for sure, the president is very much alive, contrary to the fake news. I know as much as you, Mitch. Kung ano Oh. Bongbong Marcos is alive. Yun ang tinatanong eh. Sa madaling salita ang tanong, yung bali-balita patungkol sa kalusugan ni Bongbong Marcos. Napapansin natin di ba? Dito nadali si Jason sa. Oh, fake news daw. Oh. nakikita ko sa dyaryo na sobra siyang pumayat, na parang nahihingal sa pagsalita. Ngayon, mukha naman nag-improve, tumaba konti. I'm just hopeful that he gets the best care possible and makes it his priority. At the end of the day, I said that there were drug issues and addiction issues, and I exposed that in November. Wala pang 2 buwan, diretso na siya sa ospital ilang beses. Kaya Yeah. Yan ang matindi. Delikado ha. Merong drug issue si Bongbong. Siniwalat niya na yan. Wala pang 2 months, labas-pasok na si Bongbong sa ospital. Diyan pa lang makikita mo, that is very dangerous. That is very critical. Bakit? Kung ikaw ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot at labas-pasok ka sa ospital, hindi po biro yan. Hindi po lagnat-laki yan. Hindi po bata yan na normal na nilalagnat. Hindi po yan. Hindi po lalabas-pasok sa ospital. Hindi po ako nagsabi. Kaya nga po, ang nangyayari dito, parang si Aimee, lumalabas, pinapanigan yung mga balita patungkol na ibinabalita ni Jason sa. Kasi sabi fake news daw eh. Diba si Jason sa? Hindi ko po pinagtatanggol si Jason sa. Ang sa akin lang, kung mali si Jason sa at kailangan niya managot, dumaan tayo sa tamang proseso. Huwag yung maglalabas kayo ng fake news, ng fake warrant of arrest. Kasi parang fake yan eh. Hindi raw available. Tapos Thursday ng gabi kasi kanibukasan holiday. Doon naman eh. Alam mo sinasabi, may mga nakakausap akong abogado Eto, pakinggan yung mabuti. May mga nakakausap akong abogado. Dapat nga magdemanda si Jason sa. Bukas lang tatawagan ko si Jason sa. Busy lang ako ngayon eh. Sinabi ko dun sa abogadong kausap ko, bukas tatawagan ko si Jason sa. Sasabihin ko, encourage. Hindi po pwede. Yung ginawa kay Jason sa, hindi po pwede. Hindi niya dapat palagpasin yon. Alam niyo kung papalagpasin to ni Jason sa, gagawin at gagawin at gagawin sa mga vloggers, sa mga media. Okay, kung may kasalanan si Jason sa, panagutan niya. Wala tayong problema doon. Ang problema, yung wine-weaponize, yung warrant of arrest. Naniniwala ba kayo na nagkamali ang korte? Kasi ang sabi, nagkamali lang ang korte. Typo lang. Kaya nakalagay doon, no bail. Not bailable. Naniniwala kayo? Totoo yan? Ewan ko sa inyo. Ilagay nyo sa comment section kung kayo naniniwala na nagkamali ng kay Jason sa. Pero kung ako tatanungin ninyo, dapat magsampa ng demanda si Jason sa para mahalukay yan. At sino ang merong pumulitika sa likod niyan. Paiksiin ko. Wag po kayo. Sorry for the word. Tinarantado si Jason sa dyan. Kaya, Manong Jay, bukas mag-usap tayo. Ako'y suggestion lang naman. Kung ayaw niya, walang problema. Sarili niya naman yun eh. Yung sa akin lang, may dapat managot dyan. Lang hindi pa ulit-ulitin. Dahil pagka hindi niya sinampahan niya ng kaso, susunod-sunurin yan. Maglalabas sila tapos sasabihin nagkamali tapos sorry, nakulong ka na. Pinitpit na yung betlog mo ron sa loob. Diba? So anong gagawin? Tatakutin ng mainstream media, tatakutin ng social media. Ang dami pa naman takot sa mainstream media. Kaya talaga nalulungkot ako. I'm very, very sad that he's not being taken care of, and he's not watching out for himself. I wish. Yun. Sa madaling salita, sinasabi niya na lulungkot siya sa aking kapatid at hindi niya inaalagaan ng sarili niya. Ako, sabihan ako ng ganon,
Ang dating nun pinapatamaan yung asawa. Walang nag-aalaga dun sa kapatid ko, oh. Hindi ako naku ayoko na magsalita. Medyo nakaka-relate ako sa ganyan. Oh, 'di ba? Hindi mo inaalagaan, eh. Oh, puro ka lang ano, hmm, puro ka puro tapos yung kapatid ko, parang ganyan kay Imee. Yung kapatid ko labas-pasok sa ospital, oh, ayaw niyong pag-resignin, ayaw niyong tutukan yung kanyang health, 'di ba? Itong problema ng bansa natin emergency. Kailangan ng may leader na nakatutok. Oh, so imbis na yung kapatid ko pinagpapahinga niyo para naalagaan yung kalusugan niya at merong makaupo, hindi 'to political. Ako naniniwala ako. Ulitin ko, ilang beses kong binanatan 'to si Imee, but I feel her. Hindi po political ang issue dito. Ang issue dito, pambihira kayo. Mamamatay na yung kapatid ko. Pinagtatrabaho niyo pa. Hindi niya sinabi yan, Pero kasi yung drug addiction tapos labas-pasok sa ospital, hindi po binibiro-biro yan. So kulang na lang sabihin niyo, mamamatay na yung kapatid ko. Pinakikinabangan niyo pang mga alimal kayo. Ayaw niyo pang pagpahingahin, ayaw niyo pang ma-enjoy niya yung buhay niya, ayaw niyong alagaan niya yung sarili niya. Parang gano'n ang pagkakaintindi ko dito. She does. There's so much work. This is a crisis, and people need very trustworthy and determined leadership. Okay, more question, please. Hi. It's a shame, actually. Maybe to put to rest all this, I have been enjoining them to issue a medical bulletin. Yun, pasok di ba? Yun sabi niya, it's a shame. Sa Tagalog, nakakahiya. Pinaganda po. Sa madaling salita, nakakadiri kayo. Ba't di pa kayo maglabas ng medical bulletin? Kung walang sakit, edi wala. Simple lang. Maglabas kayo ng medical bulletin. Yung doktor niya nakapirma official. Karapatan naman ng tao na malaman na yung kanilang leader ang talagang nagdidesisyon. Kasi parang iba Parang yung leader natin, sasabihin ko sa inyo, hindi na siya talagang nagdidesisyon. Parang, Kasi parang hindi niya isipin mo sasabihin niya, nahuli. Pero hindi naman pala. In short, nabubulungan. Bongbong, eto sabihin mo, basa. In short, hindi siya nagdidesisyon. Wala siyang alam sa nangyayari. Akalain mong sabihin niya ni isang baril walang pumasok sa loob ng KOJC. Hindi niya alam. Wala siyang alam sa nangyayari. Parang sinabi, eto sabihin mo, Bongbong. Huwag ka na nagtatanong. Basa. Di ba? So, kung hindi siya talaga mamamatay na, pagpakita ka ng medical bulletin. Hindi ako nagsabi kapatid mo. Even yung kapatid mo, duda sa kalagayan mo. Huwag kaming tanongin yung fake news. Nagtatanong. Sabi nga ni Imee, ako kasama nung mga yun na nagtatanong at dapat maglabas siya ng medical bulletin official. Made by a doctor, diba? That's what's more important. Instead, we have all the chismis in the world, all the haka-haka, duda, all the AI generated images. So it's really important that the medical bulletin, even as late as now, should be issued. I think it's the right of the people to know. Kung totoong malakas. Simple lang yun di ba? Kung totoo nga walang sakit si Bongbong, simple lang naman. Maglalabas. Pero sa tingin ko talaga, delikado na po. Sa opinion ko lang.
Kasi sa sobrang dali naman maglabas ng medical bulletin. Bakit hindi makapaglabas? In short, hindi na yung sakit niya is not capable anymore to lead a country. Kasi 'pag nilabas 'yun, mapipilitan na bumaba si Bongbong Marcos. So, pinipigil nilang lumabas 'yun para hindi bumaba si Bongbong Marcos. At yung mga magnanakaw sa paligid, tuloy. Ha? Gano'n lang 'yun, eh. Next po. Alam nyo, eto si Leviste, ha, pinabibilib ako nitong bata na ito. Ah, sa katunayan, mas gusto ko siya kay Kiko Barsaga. Hindi ko sinasabing, hindi okay si Kiko Barsaga. Okay din naman si Kiko Barsaga. Kaya lang ito si Leviste, alam mo yung tapang, matapang, eh. May kumakalaban doon sa mga trapo, mga veteranong magnanakaw, kumakalaban siya pero calculated. Sa madaling salita, may hawak, may ebidensya, hindi bara-bara, 'no? Kaya very, very professional yung kakanyang pagkadali. Kaya alam mo, we need the likes of Leviste. Hindi ko po ano, hindi ko po 'to, hindi ko siya pino-promote but, ang punto lang natin kailangan natin ng mga ganitong klaseng leader, itong mga bata na hindi na yung mga matatanda na wala nang nasa isip kung hindi paano sila kikita. Kung hindi, paano sila mangungumisyon. Ito nga isiniwalat niya, na itong si Recto ay kasabwat. Kasabwat sa nakawan sa ghost projects. Di umano. Tingnan po natin. Tama sina Executive Secretary Ralph Recto at asawang si Governor Vilma Santos. Personal na nagpunta si Pangulong Bongbong Marcos sa Batangas para sa paglulunsad ng Bawat Bayan Makikinabang program sa probinsya noong April 24. Sa ilalim ng nasabing programa, makakatanggap dapat ng tig 200,000 pesos na ayuda ang bawat barangay sa Batangas. Pero agad na umalma si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ayon sa kongresista, 84 na barangay ang sadyang hindi isinama sa pamamahagi ng assistance fund. Ito, alam nyo naman na ito, ito nangyari na, discuss na natin to ilang beses na maraming hindi nabigyan na pinangako ang bibigyan ng bawat barangay ng 200,000. Pero yung mga hindi gusto ni Vilma Santos, kung saan nagtatangpo siya doon sa barangay na yun, maybe hindi siya sinuportahan, hindi niya binigyan, di ba? So, yun doon nagsimula yung kanilang pagtatalo ni Recto. Dahil hindi sila trip ng administrasyon. Isang form din ng pork barrel dahil sa halip na ibigay na lang sa lahat ng mga bayan sa ating bansa sa pamamagitan ng formula tulad ng National Tax Allotment, pinipili sino at magkano ang bibigyan. Agad namang sinagot yan ng Malacanang. Sa ating pagkakaalam at sinabi sa atin, may mga barangays daw na hindi kinumpleto ang mga documents. At hindi po maaari mabigyan agad-agad ng ayuda kapag walang dokumento dahil magiging subject ito sa COA report. Pero kahit nagpaliwanag ng Malacanang, nag-ingay pa rin si Leviste sa social media. Ang pinupunterya niya, si Executive Secretary Recto. Nag-post pa ang kongresista ng larawan na kasama niya sina E.S. Recto at Congressman Edwin Gardiola. Sa caption, sinabi ni Leviste na hinihingi rin daw ni Recto at Gardiola ang tulong niya dati para sa kampanya ni Governor Santos at anak nitong si Lucky Manzano. Nag-hand sign pa raw sila ng VL. Yung BL. BL. Ganito sign. Anong BL? Papalitan na daw ang pangalan ng Batangas. Batangas. Kawawa kayong mga taga Batangas. Susuportahan nyo pa ba itong si Vilma Santos? Susuportahan nyo pa ba yung kanyang anak? Samantalang yung asawa niya, hindi niya nga ma-convince na tanggalin yung VAT. So kayo lahat, kayo dyan, haya-hayang buhay. Masaya kayo? Hindi namin alam kung anong natatanggap nyo sa gobyerno. Kaya ayaw mong tanggapin ang VAT? Magkanong kinikita nyo dyan? Kasi kung tatanggalin yung VAT, bababa ang presyo ng mga bilihin, bababa ang presyo ng gasolina.
ayaw ni Recto. Sarap buhay. Bongbong Marcos. Siyempre nga naman, pag inalis mo yung bat, mawawalan sila ng kukurakutin. Mababawasan ng kanilang corruption. So, hindi sila papayag. So, anong iisipin mo? Di nagkakasabwatan tong mga animal. Pero, yan naman ay sinasabi ni Libiste. Pakinggan po natin. Para sa V-Lucky Tandem. Dagdag pa ni Leviste, ilalahad niya raw sa Kongreso ang modus ng dalawa. Makikita naman na nag-comment si ES Recto sa nasabing post na the guy is crazy. Teka muna. Matindi. Bastos, no? Nag-comment pa doon sa sarili niyang post. Doon ka sa Facebook mo, page mo. Bakit? Walang traction yung page mo? Doon ka po, alam mo, nababastusan ako sa ganyan. Pupunta ka doon sa page ng may page. Doon ka sa page mo, doon mo tirahin si Libiste. But anyway, baka bastos ka talaga dahil alam mo naghihirap na yung Pilipino, ayaw pang tanggalin niyang bat na yan. So, baka nasa lahi niyong bastos. Pero, lahi yung yung lahi mo mga kasabwat mo dyan. Yung grupo nyo, ika nga. The guy is crazy. Sa tingin ninyo? Yang isinisiwalat mo. Ha? Isinisiwalat mo? Or yung binubuking mo kay Lebiste, maniniwala ang tao? Kasi alam mo, ang sinasabi, kailangan i-discuss to sa Kongreso. Yung pagsasabuatan. Pagsasabuatan nila ni Garjola. Kasi kailangan imbestigahan na-involve sa ghost projects. Di ba? So ano pang ibig sabihin nun? Di may sabuatan sila sa ghost projects. Kasi bakit mo pa iimbestigahan? Bakit kailangan mong i-discuss sa kamera kung hindi sila magkasabwat? Di ba? Ibig sabihin, meron ang kampihan dyan, may sabwatan dyan. Pero pag tiningnan mo po natin, matindi rin ang tapang netong si Libiste, no? Kasi ito yung mga veteranong to. Hindi biro-biro itong mga ito. So, matatagal na sa politika yan. Rekto yan Diba? So, mga kaninununukan pa yan, mga politiko na. Pero, iba ito. Nag-reply naman dyan si Leviste. Aniya, hindi ito AI, di ba Ralph Recto? Kasi pinagbibintangan AI daw. AI ba yan, Rekto? Hindi na sumagot ang Executive Secretary. Nag-post naman si Recto kalauna ng mga larawan nila ni Leviste. Walang caption ang post. Pero kuha pala ito nung nag-oath taking si Leviste bilang kongresista nung panahong Finance Secretary pa lang si Recto. Bilang sagot, pinakita rin ni Leviste ang larawan sa parehong event. Sinabi niyang ginagalang niya si Recto na kaibigan din ng kanyang ina. Pero kinwestiyon niya ang koneksyon ni Recto kay Guardiola na nauna nang sinabi ni Leviste na sangkot sa flood control anomalies. Yan. Dati nire-respeto niya si Recto. Sa madaling salita, nawala na yung respeto niya. Kaya nananawagan siya sa Kongreso na imbestigahan. So, it means may alam si Leviste to the very least nakasabwat sa flood control scandal ito si Recto. Meron siya. Meron siyang partisipasyon. Alam mo yung sinasabi ni Recto na crazy daw itong si Leviste. Yan po ang pinakamababang pagdefensa yung sarili. Kasi pag may sinisiwalat patungkol sa iyo, tapos ang sasabihin mo lang, he's crazy. Or fake news. Tapos na. So sa madaling salita, wala siyang maipakitang ebidensya, wala siyang mapakitang rason na hindi totoo yung sinasabi ni Libiste. Ganun lang di ba? Pag pinagbintangan ka pero totoo, addict ka, pero addict talaga, ano sasabihin mo? Fake news. Kapag sinabi, may sakit ka, stage 4, pero totoo may stage 4 ka, hindi mo mapapatunayang hindi kasi pag itinanggi mo, maglalabasan yung totoo. Anong sasagot mo? He's crazy. Di ba? Simple. Kaya ako naniniwala ako, totoo itong sinasabi ni Libiste.
Hindi siya maninira kasi simple, eh. Para mo sabihan ng ganyan ng isang tao lalo't si Recto na sanggang dikit ng presidente, eh, obviously naman, eh, 'di ba? Sanggang dikit ng presidente. Puwede mong sabihin na agad na, "Hindi totoo 'yan, hmm, mapapatunayan ko 'yan." Oh, pero wala, eh, 'di ba? Wala siyang masagot. Kaya ako naniniwala, guilty, guilty. Sa akin lang naman 'yun, hindi naman ako korte. Hayaan natin ang korte mag-decide. But kung tatanungin yung opinyon ko, totoo sinasabi nito si Lebiste. Dapat daw itong imbestigahan ng Kongreso. Ang maiksing tugon lang dyan ni E.S. Recto, sinungaling si Leviste. Gano'n, puro gano'n, eh, 'di ba? Oo. Ah, "Adik ka?" He's a liar. Ah, kunwari, bakla ka, bakla, eh, totoong bakla yung sinasabihan. Eh, ayaw niya ano, nakatago siyang bakla, hindi hindi siya mahilig sa tubig, hindi siya mahilig sa malaki. Oh, ano sasabihin mo lang, "He's a liar." Tapos ang guilty 'to. Ay naku, pustahan. Ah, Nagbabalita mula hmm, ay naku, next po tayo. Alam niyo ba na parang nakakapagtaka itong si Madriaga, itong witness na kung ano-anong sinasabing kasinungalingan kay BP Sara. Wag na po tayong maglokohan, 'di ba? Kahit anong kulay mo, kaya ikaw ay mapakasara, mapa-BBM, mapakadilaw. Alam nyo na yung sinasabi ni Madriaga malayo sa katotohanan. Kung nag-iisip ka lang tunay yung hindi mo ano, hindi mo niloloko yung sarili mo. Alam mo, sinungaling 'to si Madriaga. Pero ang tanong, bakit ang lakas ng loob ni Madriaga sabihin yung kanyang mga pagsisinungaling? Ito po, ipapakita ko po sa inyo. Naghain ng reply affidavit sa Office of the Prosecutor sa Taguig ang abogado ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Paulo Panelo bilang sagot sa counter affidavit ni Ramil Madriaga. Si Madriaga ang napakilalang bagman di umano ng bise. Sabi ni Panelo, hindi nasagot ni Madriaga ang mga ebidensyang nakalatag sa complaint affidavit ng bise. Imposible yung mga pinaparatang ni Ramil Madriaga laban sa kanya. Nung naglatag siya ng karagdagang ebidensya, lalo siyang nadiin kasi na-discover namin na nagsisinungaling na naman siya. Kabilang sa mga sinagot ng bise sa kanyang 18 pahina ng reply affidavit. Ang naunang pahayag ni Madriaga na kung hindi siya close sa bise, bakit kasama raw siya sa isang political meeting? Dahil kampanya po noon at may COVID pa, nasa gitna ng pandemya, kaya talagang virtual meeting ang paraan para makipag-meeting sa mga supporters at napakadami po niyan. Kaya hindi po maaasahan na matatandaan ni VP Sara lahat ng mga grupong sumusuporta sa kanya. Ito yung sinasabi ni Panelo na bakit daw kasama, sinasabi ni Madriaga kasama siya sa group meeting. Doon pa lang kasinungalingan. Sabi kasi nitong si Panelo, Attorney Panelo, pandemic yon, so virtual meeting lang. Alam niyo po, isa po ako doon sa kasama noong sa Zoom meeting din ni BP Sara na yung binanggit niya na patungkol dito sa na 'pag may nangyari sa kanya, meron na siyang inutusan, 'no, na para papatay dito, di umano dito kay Bongbong, kay Lisa, at saka kay Martin. Pero alam niyo, hindi naman ibig sabihin na kasama ako dun sa Zoom meeting na yon, malapit ako kay BP Sara. Hindi po gano'n. Kasi po 'yan, yang link na 'yan, kinakalat lang 'yan sa group chat doon sa gustong makapagtanong sa BP. So, normal 'yun, 'no? Hindi ibig sabihin close ka na, eh. Alam mo 'to si Madriaga, gusto ko kang patanong, kapatid niyo ba ito? Kasi tipong kung sumagot, kung tipong sobrang close siya kay PRRD, parang kapatid itong si Madriaga kaya nga napakasobrang, kalokohan, 'no? 'Yan po yung pinapatunayan dito ni Attorney Panelo.
napakadami po ng nag-attend dito, 92. At least 92 po yung attendees. So, kala niya special na siya. 92 yung tao ron. Di ba? Ah, ganyan kakatapang magsinungaling. Di ba? Anong dahilan? Pero yung ganyan katapang magsalita, magsinungaling, okay lang yan. Habang protektado ka ng mga kasabwat mo na politiko na sinasang-ayunan lahat ng sinabi mo. Oh, tipong pati iyak mo gustong nire-record. Oh, pero pagdating sa korte, hindi uubra yung paiyak-iyak mong ganyan. Ha? Hindi ka kakampihan ng korte. Hindi ka papansinin ng mga justices, ng mga judge. Eh, hindi ubra yun. Oh, walang politika diyan. Ha? Sabi pa ni Panelo, bukod sa paibaibaan niya ang mga pahayag ni Madriaga, may ebidensya rin anya ang kampo ng bise na nagpapatunay ng motibo ni Madriaga. Isa na nga rito ang text message umano ni Madriaga sa dating tauhan ni VP. Nolasco, sabihin mo na lang na yung confidential fund sa akin mo ibinigay at ako na lang magpapaliwanag kung saan ko dinala. Huwag ka mag-alala sa akin, hindi makakalabas ako ng kulungan kasi magsa-state witness ako laban kay VP Sara. Yon. So sa madaling salita, kaya pala malakas ang loob nitong si Madriaga, ha? May text message, may ebidensya. Kaya malakas ang loob niya, makakalaya na siya at gagawing state witness. Ang tanong, sino ba ang may kapangyarihang gawin siyang state witness? Eh the same thing. Di ba? Yung nangyari kay Bernardo, ginawang state witness na mali-mali, paiba-iba ng statement. Di ba naalala nyo si Bernardo? Yung nagturo-turo. Tapos paiba-iba statement. Eh yan din ang sinasabi dito kay Madriaga. Paiba-iba statement. Tapos gagawin siyang state witness. So ligtas siya. Kasi ganito yan eh. Nakasampa pa yung kaso nito for kidnapping. Ngayon, ang dalite itong papaspasin namin. Halimbawa, sabihin lang, papaspasin namin yung kaso mo. Habang buhay ka dyan sa kulungan, wala kang magagawa. Or, susunod ka sa amin sa anong sasabihin mo, gagawin ka naming state witness, lalaya ka. Hindi ka na ngayon madidemanda. Diba? So sa lahat ng sasabihin niya, basta gawin siyang state witness, lahat ng kasinungalingan niya lusot. Ganyan ang kalokohan ngayon. O, ikaw. Siguro baka magtawag sila dyan sa kanto. O, ikaw. Halika. Anong ginagawa mo dyan? Bumili po, suka. Halika. Kaya mo si Sarah. Eto, sasabihin mo. Gawin ka namin state witness. Ito, pera. Pwedeng ganon. O kaya magtawag ka ng politiko. O, ikaw. Andahin mong kaso. Gago. Ha? May kaso pa yung asawa mo. Ha? Damay sa flood control. Damay yung asawa mo. May flood control. 1 billion. Pag pinitpit namin ang betlog mo, lagot ka. Gusto mong tumahimik kami sa kaso ng asawa mo? Eto, sabihin mo ha. Gawain eh. May nangyayari. Hindi ko sinasabi na ginagawa nga ng gobyerno. Pero nakikita mo. Ayun yung sinasabi ni Recto. Gagawing state witness. Hindi ka na mahahabol. Diba? Anong gagawin mo? Kaya nga ang daming tahimik ngayon. Ang tahimik ngayon, patungkol sa flood control, asahan ninyo, may sabit na tinataguan. Or, nakikinabang sa malita. Kasi obvious naman yan. Huwag tayong maglokohan. Alam ng mga politiko, sino yung mga magnanakaw dyan. Eh bakit tahimik? Yun na. May sabit or nakikinabang sa malita. Sinusubukan namin kunin ang panig ng kampo ni Madriaga kaugnay nito. Lagot ka Madriaga. Kaya gusto ko sana ipatawag din to sa impeachment pagdating sa Senado.
Kasi sa Kamara, protektado, hindi mo puwedeng tanungin, eh. Kaya duda ko baka hindi 'to ilabas sa Senado. Kasi 'pag 'pag pinagtatatanong 'to sa Senado, ay, 'pag sinungaling ka magkakabuhol-buhol yung facts mo. Oh, pustahan itatago 'yan, oh. Next po. Alam niyo po kumakalat-kalat na 'no at nasa ano rin 'to, nasa mainstream media na posibleng hindi na matuloy yung impeachment. Posibleng hindi matuloy o posible ding matuloy. Kasi marami na pong nagsisiurong na ayaw ng, kasi magbobotohan po, eh, at hindi sila boboto para dun sa impeachment. Tatandaan po natin, magtu-2028 na. Next year campaign period na. Alam naman nila kung gaano kalakas ang VP Sara. Kung hindi ka in denial katulad ni Llamas o katulad ng mga Pinklawan, alam mo, chances are kung buhay si Sara at hindi siya mapapatay or hindi siya mai-impeach, which I think hindi siya mai-impeach, si Sara talagang next president. Kaya maraming nag-ugong-ugong na hindi matutuloy ang impeachment. But matuloy o hindi, na bawas na talaga ang sumusuporta sa impeachment na 'to. Kaya nga naman, ito pag-uusapan natin, ah, itong itong mga congressman na umuurong na at ayaw sa impeachment. Hmm. Magkikita ulit bukas sa mga miyembro ng House Justice Committee at inaasahang i-adopt na nila ang committee report na nagsasabing may probable cause para i-impeach si Vice President Sara Duterte. Sabi ni Justice Committee Chairperson Batangas Representative Jervin Luistro, kasama sa i-adopt bukas ng umaga ang Articles of Impeachment. Pagkatapos, ipadadala na ito sa plenaryo para ikonsidera na maisalang sa debate at botohan ng lahat ng kongresista. Pero si Representative Edgar Erice nagsabing hindi sasali sa botohan ng impeachment. Hindi ko sinasabi na walang pagkukulang o pagkakamali si VP Sara, pero sa tingin ko ayoko maging parte nitong moro-moro na ito na labanan ng mga dinastiya at hindi naman talaga ito sa pagsusulong ng accountability, hindi naman ito sa pagsusulong ng governance. Yan po sinabi ni Erice. Hindi po DDS yan. Hindi DDS yan. Sa katunayan, kinontra-kontra nito si PRRD. Na-interview nga namin ito eh. Oo, talagang dilaw ito. Kaya lang ayaw niya ng impeachment, dapat ganun. Bakit? Wala namang connection yan. Sabi nga niya, ang word niya is moro-moro. Wala namang connection yan sa hapagkainan. Walang connection yan sa pagkain. Walang connection yan sa gutom natin. Walang connection yan sa ekonomiya. Bakit yan ang inaasikaso natin? Laban lang yan eh. Di ba? Kaya nga, ito sana ang sa akin. Kay pula ka, kay dilaw ka, kay DDS ka, ang puntiryahin natin, paano ba aangat ang ekonomiya natin? Paano natin hahabulin yung mga magnanakaw ng ghost projects? Doon tayo mag-focus. Tapos ito across the board, sa lahat po. Sana, pag meron kayong pupuntiryahin, halimbawa, bawal ang drugs sa politiko. Hindi yan, kunwari ako magsasabi, hindi lang yan bawal sa kay Bongbong. Dapat bawal yan sa lahat. 'Di ba? Yan yung sinasabi ni Erice, pagsulong ng accountability. Hindi naman yung pagsulong ng accountability. Pagsulong nung maleta nyo. Pagsulong nung inyong career diyan kay Bongbong Marcos. Kasi kung sisilipin mo yung confidential funds ni BP Sara, it's impossible na hindi mo sisilipin yung confidential funds ni Bongbong Marcos. Patas lang, ganun lang naman eh. Coach Oli, halimbawa, galit ka sa adik. Yes, galit ako sa adik. Paano ko madiskubring si Pulong, adik? Asahan ninyo. Babanatan ko araw-araw si Pulong. Mag-resign siya. Patas tayo. Hindi kami makadidiis dahil
pikit mata kami. Hindi po gano'n. Naalala nyo? Kahit sinuportahan ni Sara si Bongbong Marcos, kami Banateros, ako, hindi ako sumuporta kay Bongbong Marcos. Do'n lang tayo sa totoo. Pero I believe, hindi adik si Pulong. Ginamit ko lang example yon. Sana, kay Pula ka, kay Dilaw ka, patas. Pero ngayon nasa krisis tayo. Pwede ba? Unahin muna natin. Paano mapapababa ang presyo ng gasolina? Diba? Ngayong araw na ito, tataas na naman ang gasolina. Paano mabababa? Kanina lang, bumili ako ng pandesal, ng paborito kong pandesal. No, diyan sa supermarket, yung binibilang ko 5 piso. Yung maliit, ngayon 7 pesos na. Diba? Isipin mo. Oh. Dapat doon tayo nakafocus. Sabi ni Erice, personal na desisyon niya ang hindi pagsali sa botohan ng impeachment at hindi ito desisyon ng kinabibilangang Liberal Party. Ihimukin ko sila na huwag kaming sumama sa Marcos, huwag kaming sumama sa Duterte, maglagay kami ng kandidato namin. Yun ang tama. Di ba? Hihimukin niya yung liberal. Alam mo kung kayo dilaw o kayo ay followers, kayo humahanga sa liberal, hangaan nyo to si Erice. Di ba? Hihimukin ko sila, wag sumama sa Duterte. Tama rin. Huwag sumama sa Marcos. Tama rin. Liberal eh. Kumuha kayo na sarili nyo, kandidato na sa tingin ninyo, matino. Kasi, halimbawa lang to, sinasabi ng dilaw, magnanakaw. Diktador. Tapos, mag-i-eleksyon, makikisama ka sa magnanakaw. Gago ka. Gago ka kaliwat kanan. Ba't mo sasamahan? Hindi ibig sabihin, kunukonsunti mo ang pagnanakaw. Tama o tama. Dapat manindigan ka. Pag yung tao magnanakaw. Hindi ko po sinasabi na totoo na magnanakaw yun, ha? Ang punto rito, kung sa tingin nyo, sinasabi nyo magnanakaw at saka diktator, tas sasamahan ninyo. Tapos magagalit kayo pag tinatawag kayong kain suka. Diba? Ulitin ko yung, sumama si Sara kay Bongbong Marcos. Hindi namin. Ayaw namin kasi sinabi namin, una pa lang adik yan, ayaw namin. Nung sumama ba si Sara, sinuporta namin si Bongbong? Hindi. Halimbawa, may senador na tatakbo under the party of Sara Duterte, adik. Ipopromote ko? Hindi po. Sabihin nyo lang sa akin, may proof kayo na adik, bangag. Ayoko ng adik. Kailangan bang Hindi, para makumpleto yung slot. Hindi po. Hindi ganun. Kaya ito yung paninindigan ni Erice, ito ang tama. Yung mga liderato ng ibang liberal o ng mga ibang dilawan, maling-mali eh. Kinain na suka. Noong April 29, 53 kongresista ang bumoto para sabihing may probable cause para ma-impeach si Duterte. Sabi ni Erice, marahil may dilema ngayon sa mga kongresista kung paano boboto sa impeachment. Tinatansya yan ng mga nakaupong congressman. Ano ba mas makakabuti sa akin? Self-interest over national interest. For example, yung mga nasa Mindanao, siyempre, apektado sila nung backlash. Subukan pa namin kunin ang panig ni Luistro kaugnay sa pahayag ni Erice. Jonathan Ito, tuloy natin ha. Merong mga balita ngayon, no? Sa mainstream media pa mismo na meron daw survey na pantay na lang daw si BP Sara at saka si Tulfo. Yung isa naman, konti na lang. Kumukonti ang lamang ni Sara kay Lenny. Kaya ito po, mag-iingat po tayo dito. Alam na natin yung mga style na ganyan. Mind conditioning po yan. Alam naman natin na sobrang lakas po si Sara. Wala po tayo sa bubble, ha? Totoo lang po yan. Kaya nga, ultimo yung mga ibang mga politiko,
unti-unti nang lumilipat sa mga Duterte. May mga vloggers na nga na lumilipat din sa Duterte, alam nyo yan, 'di ba? Kasi palapit tayo ng palapit sa 2028 at talagang the woman to beat si BP Sara, no? So mina-mind conditioning na po nila, sinisimulan nila sa survey hanggang sa sasabihin nila may impeachment, epektibo yung ginawa sa impeachment. So tapos na ang Sara Duterte, hindi naman nanalo. So bago magkaroon ng election, konti na lang ang lamang sa survey ni Sara compared dun sa iba. Tapos papasok na si Garcia. Papasok na ang COMELEC. So sa madaling salita, mind conditioning, panalo sila, tapos talo ang Sara. Yan na po, nakikita na po natin yan, lumilinya. Ganyan na po ang nangyayari. Kaya lang, ayaw talagang tumakbo ni Lenny. Kaya lang, ayaw talagang tumakbo ni Tulfo. Oh. Kaya nga pinipilit nila, hindi ako naniniwala sa survey na yan, pinipilit nila na pataasin kuno ang ratings sa survey nitong dalawa para sa ganon to convince them na tumakbo bilang presidente laban kay BP Sara sa 2028. Kaya lang, ayaw talaga. No? Kaya meron pong naisip na posibleng tumakbo for president. Ito po ang kanilang suggestion. Ayaw na niya ni dating Vice President Leni Robredo na tumakbo sa national position sa 2028, isang dating mukha ng Liberal Party ang isinusulong na maging pambato sa susunod na presidential race. Ang gusto ni Congressman Edgar Erice na tumakbo, si dating Senador Mar Rojas. Nakatutok si Darlene Kai. I'm convincing Mar Rojas to run. Yan ang ibinahagi ni Caloocan. Ito hindi ko alam kung unang sinabi ni Erice doon sa interview namin sa kanya. Pero ako, first time ko narinig kay Erice, even sa baka nakaligtaan ko lang or di ko lang nakita. Pero first time ko narinig sa kanya na ang itinutulak nga ay si Mar Rojas. No, okay yan. Wala tayong problema diyan kasi alam ko naman hindi rin mananalo yan. Maggaganong-ganon lang yan. No, hindi naman mananalo talaga yan. Pero at least naninindigan si Erice, hindi siya kain suka. Di ba? Second District Representative Edgar Erice sa media sa Kamara kaninang umaga. Sabi ni Erice, isa lang daw siya sa mga kumakausap kay Rojas na kapartido niya sa Liberal Party. Sir, did he say that he's open to it? Sa pagkakakilala ko sa kanya, mahal niya ang bayan at hindi siya tatanggi sa tawag ng bayan. Yun. So Mar Rojas, mahal mo ba ang bayan? No, sabi, hindi ka tatanggi sa tawag ng bayan. Kung tatawagin nga siya ng bayan. Ang problema kung hindi siya tinatawag. Di ba? Yun ang ibig sabihin ni Erice. So tigilan nyo na kapipilit kay Lenny. Tigilan nyo ipipilit kay Tulfo. Kung ayaw, ayaw. Dito tayo kay Mar Rojas. Parang ganon. Matatandaang nang unang tumakbo sa pagkapangulo si Rojas noong 2016, tinalo siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bagay na aminado si Erice na iniinda pa ni Rojas. Alam mo si Mar Rojas, para yung nanligaw, binasted. Masakit sa kanya yung pagkakabasted sa kanya. Iyakin pala. Natalo siya, di ba? So hanggang ngayon masakit pa. Move on na, Mar Rojas. Kasi isipin mo, ikaw pa ang standard bearer ng incumbent na si Pinoy. Ng Dilaw. Ang lakas-lakas niyo noon. Bigla kang talo. Siguro nasakta. Yun, naiyak. Tanda mo na. Tama na yan. Okay na yun. Pero sa nangyayari sa bayan natin, dahil mahal niya yung bayan natin, nasasaktan yan. At pag tinawag mo yan, lalaban yan para sa bayan. So, sa madaling salita, mga liberal, hindi nyo kasi tinatawag. Hindi, ako lang. Ayaw ni Lenny. Ayaw ni Tulfo.
Pambihira, okay. Dito na ako. Kahit alam kong palpak din 'to. Pero kaysa naman si Risa, para naman kayong kasi 'pag kinuha niyo si Risa, si Trillanes, si Torre, si John Vic, pambihira. Parang ang dating ninyo napakadesperado. Mas okay na si Mar Rojas kaysa dun sa mga yun. Hindi ko sinasabing mas matino si Rojas, pero yung winnable ba, mas may tsansa 'to kaysa sa mga yun. 'Di ba? Kaya huwag niyo na itulak si Trillanes, pambihira naman kayo. Alam mo ang tatanga ninyo, hindi ba kayo nag-iisip? Pati si Trillanes itinutulak ninyo. Anong gagawin niya? Magpapakalat ng tsismis. Maghahawak ng mga trolls. Maghahawak ng mga vloggers. Ang bihira. Oh. Ay, magdidemanda yan. Demanda ka pa. Good luck sa'yo, Trillanes. Pero seriously, huwag na yung mga yan. Pati si Risa, pambihira kayo. Sinusubukan ng GMA News na hinga ng reaksyon si Rojas pero hindi pa siya sumasagot sa aming mensahe. Tanong ng mga reporter kay Erice, paano raw ang taga-Liberal Party rin na si dating Vice President Leni Robredo na nagsabi ng sa lokal na eleksyon na lamang kakandidato. Ayaw niya eh. Di ba? Sinabi niya ayaw niya. Kung siya, di siya. Kung siya mapili, di ba? Pero sabi niya ayaw niya. Baka magalit na yun, kapipilit natin. Ayun. Magalit na yung kakapit. Pero alam mo ha, Erice, masakit yung sinasabi mo. Masakit yan. Masakit yan kay Risa. Asang-asa si Risa. Pagka hindi si Leni mapipili, siya. Oo. Ang pumupustura. Kinakalakal na ang kanyang sarili. Siya ang tatakbo. Oh. Siyempre, hindi niya mapapahalata na, ay, masaya ako, hindi tatakbo si Leni, ako na ang pipiliin. Tapos, ito ka, papasok-pasok ka, si Mar Rojas ay tutulak mo. Aray, naku, masakit yan, Erice. No? Pero, ako saludo ako dito kay Erice. Okay. May paninindigan. Bagamat mali siyang pumili ng kandidato, at least, hindi siya kain suka. Diba? Hindi siya yung dito na lang tayo, total wala tayong kandidatong maayos. Dito na lang tayo kay makisanib na tayo sa Marcos para manalo tayo. Hindi naman 'to usapin lang ng panalo. Of course kailangan yung manalo. Kasama po 'yan. Pero huwag niyong kakalimutan, meron ding paninindigan 'yan. Yeah? Bakit ka nga sasama sa magnanakaw? Kapipilit natin. Nauna nang naghayag ng intensyong kumandidato sa pagkapangulo si Vice President Sara Duterte. Alam mo, ang ganda ng style ni Sara nung pagka nag-pronounce siyang tatakbong presidente sa 2028. Nagsiurong yung mga kumag. Yung pumupustura. Yung totoong winnable, pansin nyo, yung winnable, umaatras. Bakit? Kasi alam nila malakas pa sila sa politika eh. They have a lot of things to lose pag natalo sila kay Sara. Kunwari, si Mar Rojas, natalo sa Duterte, tatalunin ka pa nung anak. O halimbawa naman si Leni. Di ba? Natalo din kay Bongbong Marcos tapos matatalo ka pa kay Sara. 'Di ba? Pero malakas pa rin talaga sila. Pero yung mga talaga namang patapon, yan ang nagpipresentang maging presidente. Bakit? They have nothing to lose eh. Alam naman nila hindi sila mananalo. So they might as well get the opportunity nung privileges ng maleta and all kung ikaw ay tumakbong presidente. Na nahaharap naman ngayon sa impeachment proceedings. Paano kung makakatulong tayo magawa sa na-impeach si Vice President Sara? Pag na-impeach si Vice President Sara,
Ang maglalaban yung dilaw saka yung pula. Kaya mas maganda nga, hindi ma-impeach eh. Dahil walang kandidato yung pula. Dilaw na lang kami. Malaman yung sinabi niya, ha? Pag ma-impeach si BP Sara, which I believe, hindi mangyayari. Pero for discussion purposes, halimbawa, ma-impeach si BP Sara. Ang maglalaban daw, dilaw at saka pula. So, mas maganda pa, wag na lang ma-impeach para dilaw na lang sila. In short, manindigan sila as dilaw. Sila na lang. Hindi siya takot sa challenge ng possible na laban ng dilaw at Duterte. Kaya ayaw niya ma-impeach. Hindi kailangan na i-eliminate mo yung kalabang malakas para ano. Basta siya, dilaw na lang. Baka sasabihin nyo, DDS to. Hindi po. Ganito dapat mag-isip ang liberal. Pero ang balita natin, hindi lang siya ang ayaw sa impeachment sa liberal. Meron din pang iba. Marami na rin po sa mga congressman ngayon na ayaw sa impeachment. Kaya nga po, may malaki po ang possibility na hindi po matutuloy ang impeachment na yan. No? Hindi po natin sigurado, pero napakalakas na po ng ugong. Ang daming ayaw sa impeachment. Alam naman natin this is political, this is numbers game. Hindi po yan kung guilty si Sara o hindi. Pero syempre, palapit sa 2028, tatamaan sila niyan. Lalo-lalo na alam ng taong bayan, tatandaan sila. Kaya tayo tandaan natin yung mga Pilipino. Tayo mga Pilipino, tatandaan po natin itong mga politiko na papanig sa impeachment. Doon pa lang makikita natin wala na silang paninindigan. Kaya, congrats sa iyo, Erice. Ganito ang dapat. Ito gayahin ninyo. Hindi yung for the sake na believe ako kasi ito matanda na eh. Aminado naman siya, sinasabi niya, Coach, matanda na ako. No? Yung iba kasi matanda na, meron akong kilala diyang senador. Matanda na. Ang kanyang panig, parang gusto na lang kumolekta ng maleta since magre-retiro na eh. Kumita na lang. Diba? Kilala nyo kung sino yon. Total, hindi natatakbo next. Kumuha na lang ng kumuha. Pero ito, ayos, nanindigan. Huwag pong kakalimutan doon sa mga hindi pa po subscriber, subscribe po kayo dito sa channel ni Coach Oli. At ang balita ko, si BP Sara, handang-handa na. May interview siya. May interview po kay BP Sara na handa na siyang tumakbo bilang presidente. Naku, ang saya nito. Hopefully, matapos na itong problema natin sa gobyernong ito. Huwag pong kakalimutan, i-like po itong video na ito. At sa mga hindi pa po subscriber, subscribe po kayo. Maraming salamat po. God bless po and patuloy na ako'y humihingi ng inyong suporta at sumubaybay kayo dito sa channel na Coach Oli News. God bless.